Nalalapit na ang muling pagbabalik niya. Palatandaan ay naggaganap na. Ngunit paalaala, hindi lang ito parang pelikula na basta-basta inaabangan ng iba. Marami ang nagtataka, baka ito ay nangyari na. Naguguluhan kung totoo nga ba at nais masaksihan ng mga mata ang sinasabi sa Biblia na pagbabalik niya. Si Jesus ang tinutukoy ko at ito ay totoo. Alam kong ito ang naisin at inaabangan ng mga tunay na Kristiyano, ang muling pagbabalik ni Kristo. Ay, wait, isa ka ba sa mga tunay at nag-aabang kay Kristo? Kung ganon, anong ginagawa mo? Handa na ba ang buhay mo? O pa-easy-easy ka pang Kristiyano? Sige ka, ikaw din, baka maiwan ka dito. No! God, please, no! 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 Coming soon, handa ka na ba sa muli niyang pagbabalik? Pag-uusapan natin yan kasama sina Pastor Val at Kuya Aris. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kagising mula Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Tuesday po sa bawat isa po at magandang araw po sa bawat isa, umaga, tanghali, gabi, sa bawat isang nanonood sa iba't ibang parte po ng mundo. Magandang araw po sa inyong lahat. Isang napakagandang gabi po ng usapan ngayong gabing ito. Tayo po'y muling magkikwentuhan at hindi lamang kwentuhan, kundi tayo po ay seryosohang mag-uusap sapagkat ang ating pong topic ngayong gabing ito ay medyo may pagkaseryoso. Yes. At alam ko na ang bawat isa sa atin ay ito rin yung hinihintay, ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. So ngayong gabing ito, nais po namin kayong marinig, nais po namin kayong makasama sa pag-uusapan. And if you want to say something, you can comment below and we will read it so that we can know and we can hear kung ano po yung mga gusto nyong ipaabot ngayong gabing ito sa ating pong mga pag-uusap. Yes, at sa inyo pong pagsali sa ating usapan ngayong gabi, wag nyo pong kakalimutan ang ating official hashtag for this night, which is, yan po ay hashtag, caps lock po ang lahat, hashtag GK Live Coming Soon. Yan po ang ating hashtag. But anyway, Daddy, before we talk about kung ano po yung magiging topic natin, I believe ito'y preparation, mukhang series tong pinag-uusapan natin. Because last week, nakita ko po maraming natuto, marami ang nagbalik loob, bakit they don't want to go back to sin. Yeah. Hindi lang yung iba ayaw ng vaccine, pero ayaw din ng back to sin. Tama po ba, Daddy? Right. At, yes, at ngayong gabing ito ay talagang we're so excited sa lahat po ng aming manonood mula Luzon, Visayas at Mindanao at maging yung mga nanonood sa Middle East, sa Australia, sa Hong Kong, sa Japan, even in Malaysia, and even in Israel at USA. We just want to hear from you. Makisali po kayo sa Balitaktakan at alam ko po na kayo man ay may mga pananaw din at meron kayong mga gustong maiparinig at masabi sa mga tao patungkol sa coming soon. Yes, even sa question po, kung meron po kayong mga katanungan, amin pong itong sasagutin sa aming abot na kakayanin po. Kaya ngayong gabi po, di na po natin patatagalin dahil sinasabi na po ni Daddy yung topic tonight. So our topic for tonight is about coming soon. Handa ka na ba sa kanyang muling pagbabalik? Yan, praise God. Para lang pong, moving may ipapalabas, Daddy, coming soon. Which is yung iba, Daddy, napaka-timely din po kasi sa ibang bansa, sa US, pinalabas po yung dating, one of my favorite movie sa America, which is Space Jam. Ngayon po, pinalabas sa Amerika yon. Kaya coming soon din yan sa mga iba. Pero ito, iba yung hinihintay natin. Tama po ba, Daddy? Ang hinihintay natin ay yung dakilang pag-asa ng mga mananampalataya. Yun. Ito yung talagang hinihintay ng bawat isang Kristiyano. And if you're one of the believers, I know you're excited for the second coming of our Lord Jesus Christ, no? Yung muling pagbabalik. Yes. No, kasi wala tayong ibang ninanasa kundi yung makasama ulit natin ang Panginoon. Amen. Ano? At
makasama tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Yes, our topic for tonight is very timely po kasi laging mga dading pinipreach yung iba po, hindi na ito binabanggit, hindi na ito sinasabi. But I believe ito po yung pinaka-rason kung bakit po tayo nag-aayos, naglilingkod at nananatili sa ating Panginoon dahil alam natin at naniniwala at nananampalataya tayo that one day, Jesus Christ will return to every believers and to the church para po makasama siya sa panghabang buhay. Yes, at ang magandang pag-usapan kasi to kasi alam mo naman, may mga lumalabas na si Jesus daw ay dumating na, at wala na daw tayong hinihintay. And there are people also preaching that there is no hell, wala na daw mapupunta sa impyerno because of the grace of God, because Jesus died on the cross, and because of the grace of God, tayong lahat ay maliligtas. At tinatakot daw natin ang mga tao sa pagbabalik ng Panginoon, yung patungkol sa raptured. Ngayon pong gabing ito, gusto po naming maging maliwanag sa bawat isang manonood. Hindi po tayo mananakot ngayong gabing ito. That's right. Nandito po tayo para magbigay ng paalala. Nandito po tayo para ang mga tao ay gisingin. Kaya nga gising kabataan Gisingin kung merong natutulog, gisingin kung merong hindi lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon upang maging handa sa muling pagbabalik ng Panginoon. Yes, gising kabataan is one of the instrument of the Lord, as Joel says, blow the trumpet in the Zion. So ito po yung gagawin po natin. Maging handa po tayong lahat sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Katulad nga, Daddy, na yung pagbabalik, yung coming soon, as you have taught us, Daddy, may dalawang itsura yan. Pasimula po natin, yung dalawang klase. Kasi maaaring yung iba, hindi sila naniniwala dito. Dalawang mukha ng pagbabalik ng ating Panginoon. And kindly, Daddy, you can share that. Meron kasing dalawang mukha ang pagbabalik ng Panginoon. Yung unang mukha ay yung tinatawag na rapture. Yes. Yung pagdagit sa mga mananampalataya. Yung 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 17, ang sabi dito, for the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then, we who are alive and remain will be caught up together within them in the clouds to meet the Lord in the air. Yeah. And so we shall always be with the Lord. So itong isang pagbabalik ng Panginoon ay yung unang mukha niya ay yung raptured time. Yes. Sabi ng Revelation chapter 16 verse 15, behold, I am coming like a thief. Kaya nga may pelikulang Thief in the Night, Ang Panginoon ay darating na kagaya ng isang magnanakaw. Yung magnanakaw, hindi yan magsasabi, oy, magnanakaw ako mamayang gabi, ha? Right. Kasi makakapagbantay ka. Kaya sinabi ng Panginoon, ako'y darating na kagaya ng isang magnanakaw. Hindi natin alam ang oras, hindi natin alam ang araw, pero sigurado ako, darating siya. Kagaya ng Revelation 16:15, behold, I am coming like a thief. Blessed is the one who stay awake and keep his clothes so that he will not walk about naked and men will not see his shame. 1 Corinthians chapter 15 verse 52. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. So ito, sa isang kisap mata, sa huling tunog ng trompeta, alam nyo, mabilis ang huyon. Sige nga ho, kumisap kayo. Lahat na nanonood ngayon, kisap nyo nga yung mata nyo. Ganun lang ho kadali ang raptured. Ganun lang kadali. Baka kayo'y nag-iisip na dar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 a. Hindi ho. Raptured is just a twinkling of an eye. Isang kisap mata, sa huling tunog ng trumpeta, kukuhanin niya ang mga totoo na mananampalataya. Sabi ng Bible, yung walang mga kulubot. Ibig sabihin, ito yung mga totoo,
yung mga lumakad, yung mga totoong born-again Christian, yung mga totoong ligtas. Yes, ayan po yung patunay na there is a coming soon o yung pagbabalik ng Panginoon. One phase is rapture. Daddy, I'm going straight dun sa mga taong maaring first time na nakapakarinig nito. At Right. yung mga taong yung minsan sila ay nagpipilosopo to the Word of God. Yes, there is no exactly word na rapture sa Bible, pero rapture means, kagaya ng binasa po ni Daddy, is caught up. Yun po yung ibig sabihin ng rapture, though hindi siya nakasulat literally ang rapture sa Biblia, but the meaning of it, as Daddy has read, yung mga verses po na ibinanggit sa atin, yun po ay pagpapatunay at pagpapakita that there will be a caught up or rapture na mangyayari. Yung pagdagit Yes. sa mga mananampalataya. Alam mo, sa banal na kasulatan ay merong sinasabi, no, kung papaano mangyayari yun, no? Yun nga, kukuhanin sa isang kisap mata. Tapos sabi ng Luke chapter 17 verse 34, I tell you on that night, there will be two in one bed. Yes. One will be taken and the other will be left. So may makukuha, may maiiwanan. So ang katotohanan po, meron talaga maiiwan yung mga hindi totoong Kristiyano, no? And then Matthew 24 verse 40 says, then there will be two men in the field. One will be taken and one will be left. So dito natin makikita, no, na merong kukuhanin, may iraraptured at meron din namang maiiwan. Yes, totoo po yan. Okay. Yan yung hindi matanggap, Daddy, ng lahat. No, Oo. kasi binayaran nga daw po ng Panginoong Kristo ang lahat ng ating kasalanan from past, present, and from the future. Which is totoo po yon. But you have to remember, yung pagliligtas po sa atin ng Panginoon is a journey and a process towards eternity. Alright. Tama po ba, Daddy? So Oo. meron din tayong responsibilidad na pangalagaan po ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos na kaligtasan so that we will be prepared to this coming of the Lord Jesus Christ. Sabi nga ni Pablo, mamuhay kayo bilang isang maka-Diyos, bilang isang mananampalataya, i-work out nyo ang inyong kaligtasan. Yes, totoo po yan. I-work out our salvation. Hindi ko po sinasabing tayo ang gagawa. No. Don't misinterpret me kasi we believe as well that once you save forever. Yes. But this is a genuine Christian. True. That you will be saved forever. Yeah. No, pero kung sasabihin mo mananampalataya ka, tapos BSDU, balik sa dating ugali, ginagawa mo, pumapatay ka, nangangalunya, o gumagawa ng mga kalaslaan, o ano pa man In mga short, bagay. nananatili sa kasalanan, Oo, Daddy. hindi ka talaga born Yeah, again noon. totoo. Kasi ang born again ay may pagbabago. No, may karanasan kay Kristo at binago ang buhay. Yes. So, yun po ang gusto nating maipakita ngayong gabi nito. Yes. Na tayo po mga mananampalataya ay kukuhanin yung mga wino-work out Yun. ang kanyang pagiging ligtas. Yes, again po, we're not here to discredit o mag-judge. We are here to awaken every spirit na meron po tayo para lumakad doon sa kalooban ng ating Diyos na buhay. Daddy, yung pangalawa pong phase. Kanina pinakita po natin yung rapture. What is the second phase mo ng pagbabalik ng Okay, ating Panginoon? ito yun yung second coming na talaga. Kasi pagkatapos ng raptured, there will be a tribulation. No, ito nga yung sinasabi ng Revelation chapter 3. Kaya naniniwala tayo na may raptured talaga kasi sabi ng Revelation chapter 3 verse 10, because you have kept the word of my perseverance, I also will keep you from the hour of testing. Yes. That hour which is about to come upon the whole world to test those who dwell on the earth. Ano? So, ito yung second coming, yung Revelation chapter 1 verse 7, behold, he cometh with the clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, amen. So, yung first phase of second coming is the rapture. Yes. And then there will be a tribulation. And then there is a second coming. No, yung makikita mata sa mata, bababa ang Panginoong Jesucristo. And then the millennials year. And then the new heaven and the new earth. Yes, I'm that's excited to that. Yeah. No, hindi ho natin iisa-isahin yan.
hindi ho natin iisa-isahin yan ngayong gabi nito kasi medyo Mahabang usapan po yan. usapan po ito. Ang ating pong tututukan ngayong gabi ito ay ang patungkol sa paghahanda kasi babalik siya. Yes, totoo po yan. Kaya yung binasa po natin, just to intro po, para at least sa mga first time, alam ko naman po, Daddy, ang mga ilang kagising po natin, they believe that Jesus is coming soon. No, we believe that Jesus will return for us, but for the sake ng mga makakapanood ng first time, yung mga bago sa pananampalataya, ito po yung patunay na kung bakit po tayo naglilingkod, kung bakit po tayo nananatili sa Panginoon, dahil may umaasa po tayo ng ating Panginoong Kristo ay magbabalik sa atin. Again, Daddy, that's the patunay na katotohanan na ang ating Panginoon ay magbabalik dahil sinabi ng salita ng ating Panginoon. Sabi nga natin kanina, Daddy, may rapture, and second po ay yung eye to eye. Revelation. Okay, apo. Eye to eye, makikita po natin na maghahari ang ating Panginoong Kristo. Yung After the pangalawa tribulation, na, opo, ito the yung second sinasabi phase. sa Revelation chapter 1 verse 7. And also yung Acts chapter 1, 10 to 11. Nung umakyat sa Si langit ang Jesus, Panginoong that's right. Kristo, sabi kong papaano nyo nakitang umaakyat sa langit si Jesus, ganun din naman, makikita nyo siya sa kanyang pagbabalik. Totoo. And, you know, now we're thinking about, paano yon kung si Jesus ay bababa doon sa Jerusalem? No? May doon sa pinakang gitna kung saan umakyat ang Panginoon. And we're thinking, paano natin makikita, no? Paano natin makikita? And now, we knew, nung galing tayo sa Israel, di ba, na marami ng camera doon na Yes, nakalagay. that's right. No, nakahanda na sila para sa pagmuling pagbabalik ng Panginoon. Ipapakita nila ang pagbabalik ng Panginoon. That's why ang Bible talaga ay hindi nagsisinungaling. Yes, totoo po. Totoo po yan. Tama po yan, Daddy. So that's the truth na po dahil sinabi ng salita ng Panginoon or ng Word of God, we believe na yung Word of God ay totoo po. Yan po ang mga patunay. Ang dami na pong sinabi ni Daddy. And I believe, one ng patunay din na kung babalik ang Panginoon, Revelation 22 verse 12, sabi doon, Look, I am coming soon. Si Jesus po ang nagsasalita nito. Bringing my reward with me to repay all people according to their deeds. It simply means when Jesus returned to each one of us, ito po ay magja-judge na po siya. Kasi nung first time na dumating ang Panginoong Kristo, niligtas niya ang lahat ng sangkatauhan. So sa kanya pong pagbabalik, patunay na siya ay magbabalik, He's going to reward those people who believe and serve Him for the glory of the living God. Yes, and we believe, no, naniniwala tayo na meron talagang raptured, yung unang mukha ng pagbabalik ng ating Panginoon, no? Sabi nga ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation to our Lord Jesus Christ. No, hindi tayo. Kaya ako, ang pananaw ko rin dyan, hindi yung mga totoong mananampalataya, iiwas ang Panginoon. Yes, that's right. Doon sa pangyayari na talaga namang medyo kagimbal-gimbal o medyo masakit, no? Actually, makikita na natin ngayon kahit papano. Kanina nanonood ako, may napanood ako. Sabi nila ngayon daw, sa Amerika, pinapagmas na naman. Kasi yung bagong, yung Delta variant, mas grabe daw yon. Kaya ngayon, it seems, parang ano ba, magla-lockdown na naman ba tayo? No? Parang just because of this. Kaya sabi nung nagsasalita, kita nyo, yung mga nagpa-vaccine, kailangan na naman ng another vaccine for this, no? So, well, hindi naman po yan ang pag-uusapan natin, but those things that happening right now, yung pandemya, yung kaguluhan, yung mga nakikita po natin, yan po ay palatandaan ng muling pagbabalik ng Panginoon. That's why this is our time. This is our moment to prepare for the second coming. Yes, again, meron pong pagbabalik ang Panginoon. Titus 2:13, it says din po, ito yung mga patunay po. Ibinibigay po namin sa inyo by biblical and by verse ang Diyos po ay nangako na siya po'y babalik. Titus 2:13, it says, while we look forward with hope to that wonderful day when the glory of our great God and Savior, Jesus Christ, will be revealed. It simply means po, ito yung blessed hope
ng bawat isang naniniwala, sumusunod at nananampalataya sa ating Panginoon. Merong dakilang pag-asa. Though the world will seem or grow worse, lagi nyo pong tatandaan, may pangako ang Panginoon sa kanyang mga salita, there is a blessed hope that Jesus Christ will return to each one of us and will reign. He is going to reign with us. Yan ang dakilang pag-asa natin eh. No, sumusunod tayo sa Panginoon, nanampalataya tayo sa Panginoon, tinanggap natin ang Panginoon bilang ating Panginoon at tagapagligtas. And that, not only that, we are excited because we knew na kukuhanin tayo. Tayo mga That's totoong right. mananampalataya ay kukuhanin ng Panginoon upang iligtas doon sa matinding paghihirap na pwedeng maranasan ng buong mundo. Kaya kinakailangan tayo maghanda. Yes. Praise the Lord. As we continue po, again, please comment ano man po yung nasa sa loobin nyo, ano man po yung pananaw nyo when talk about the second coming o yung pagbabalik ng Panginoon. Be free na inyong pong ilahad, isa-isay, i-comment para po mabasa po namin yung mga pananaw nyo when it comes to second coming. Ano po ba yung tayo nyo? Ano po ba yung paniniwala nyo about this so that we can read that. Again, huwag nyo pong kakalimutan ng ating official hashtag for this night. Hashtag Caps Lock, all po Caps Lock, GK Live, coming soon. Alright? Yes. Kaya nga, ngayon ay pag-usapan natin ang mga ebidensya yung signs. ng mga tanda na ito ay mangyayari. True, that's No, right. kailangan nating pag-usapan 'yon. Bakit ba? Kasi sabi nga ng salita ng Diyos, no, kung papaanong ang ulan, Totoo po. pag nakita natin ang langit na maitim na at makapal ang kadiliman, hindi na natin kailangan pang sabihin na baka uulan. Alam nating uulan. No, kasi nga makapal na ang langit, ang alapaap ay maitim na at sobrang kapal. And we know, kasunod nun ay ang pagbuhos na ng malakas na ulan. No, kaya may mga tanda ang Panginoon na sinabi para ito ay ating makita. And one of that is arising the false prophet. Yes, False prophets arising, no? Naku po. Dito lang sa atin. Meron na nagki-claim na siya si Jesus. Ang huling perma ay sa kanya. Glory to Parang God. huling halakhak lang yan. Glory to Him. So, sabi ng Bible, watch out for false prophets. They come to you in sheep clothing, but inwardly they are ferocious wolves. Yes, No? amen po. Ito ay ano, no? Ito ay sa tingin parang malaanghel, parang tupa, pero maninila. Pero to be exact, Daddy, mas maganda po natin itong i-quote. Matthew chapter 24, verse 4 to 5. Pinakita po doon, maraming magsasabi na siya si Kristo. Sasabi nila, yan si Kristo, ito si Kristo. And we saw it, marami na nagkiklaim that they are Christ. Pero ang sabi ng Panginoong Jesus, Matthew 24 is the word of the Lord Jesus Christ para makita po natin yung signs of end times and even the second coming of the Son. Sabi niya po doon, pag may narinig kayo na nagsasabi si Kristo, dumating na, si Kristo nandyan na, huwag natin silang paniwalaan because they are false prophets. Yes. Kasi, ang dami. Actually, nakapanood nga ako ng isang palabas sa television, ano? Iba't ibang bansa may nagkiklaim na sila si Jesus, no? And ang nakakalungkot lang doon, kasama ang Pilipinas. Nasama ang Pilipinas na merong nagkiklaim na siya si Jesus Christ. Binabanggit pa nila na ngayon ko lang nalaman, nasa Davao na pala ang New Jerusalem. Yes, totoo. And this is not true. This is not totally true because new heaven and new earth will come down. Babaguhin po lahat itong mga bagay na ito dahil lahat po ng bagay dito sa mundo, ito ho'y panglupa lang. At anumang bagay na panglupa,
hindi ho pwede sa langit. Yes, totoo Hindi po ho yan. pwede sa kaharian ng Panginoon. Yes, basta po, wag po kayong malilito, iisa lang po ang Kristo, iisa lang po ang Heso Kristo, siya po ay nakaupo sa kanang trono ng ating Panginoon sa mga panahon pong ito. Tama. Anyone who claims the deity of Jesus Christ is a false prophet and a false teacher. Pangalawa pong senyales para po sa muling pagbabalik ng Panginoon. Sabi po ng 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 6. Basahin nyo na lang po dahil ang haba po niyan. Sabi doon, you should know this, Timothy, that in the last days there will be very difficult times. At pag binasa nyo po yung chapter 2 verse 2 hanggang verse 5, makikita nyo po doon na yung tao at ang mundo ay magiging wicked. People and world become wicked. At ang pinakamasaya pa, Daddy, yung pinakamasaya, ito yung pinakamaganda. Doon sa verse 5, may paalala si Pablo. Ang sabi niya doon, they will act religious. They will act like godly, but they reject the power that they have. So, yan yung nakakalungkot. Ngayon, nakikita po natin, marami nang umaakto na they are Christian. But a true believer of Christ, we can see the power of the Holy Spirit manifesting to them. Yes, at yung grabing paghihirap, ako I would say, though meron pa talagang mas grabing darating na paghihirap, but we can say that what we experience right now, the pandemic is really very hard. Yes. No, marami na nagpapakamatay, sabi nga sa mental hospital daw, marami ang pinapasok ngayon because of depression, because of Anxiety, stress, worries. because of anxiety, lahat ng bagay na yan, and it's so bad kasi nga dito sa ating mga nararanasang kahirapan because of pandemic. But of course, there are many worse things to come. That's right. Pero higit sa lahat, ang mga bagay na sinasabi ng Bible, ang mga tao magiging mayabang, Yes, ang mga makasarili. tao magiging makasarili. Mukhang pera. O mga mukhang pera. Lovers of pleasure, which is the word of God says pa yan. Masyadong makalaman. Yes. Di ba yung pinangaral ko nga noon Sunday, yung wild party na sinabi ng banal na kasulatan, which is ito ay nangyayari ngayon, yung mga wild party, nasa isang room sila, magdodroga at doon pagkatapos magdroga ay gumagawa na ng makalamang bagay. That's right. No, these are the signs of the second coming of Christ. Ano? So, ito himalaga maunawaan natin sa lahat na nanonood. At kung ngayon ka lang nakapakinig ng mga pangangaral na ganito, ito mga sinasabing ito, it is now time for you to return to God, balik Yes, loob sa that's Panginoon, magsisi ng kasalanan at tanggapin, manampalataya at tanggapin ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yes, amen. So kung if you really want pa po to see some signs of the end times or even po yung second coming ng ating Panginoon, I advise you to read Matthew chapter 24 also and Matthew chapter 25. Kasi doon clear po natin makikita na sinabi ng Panginoon yung mga palatandaan, which is sinabi po ni Daddy, may famine, tama po Daddy, no? May gera, isa yan, Daddy, no? Though hindi natatapos ang gera, laging may gera sa bawat iba't ibang bansa, but there will come to a point na talagang worse ang mangyayari na may gera. Tama po ba, Daddy? Yes. That even yung Israel, bansang Israel, kukubkubin ito ng bawat bansa pagkakaisan. Kaya yung isa po sa mga hinihintay po natin na possible na mangyari dahil sinabi po ng salita ng Diyos. Oo, at ang isang orasan natin ay ang Israel. Yeah. That's why all the Christian, all the believers, all the nation is looking to Israel on what is really happening That's right. in the nation of Israel. No? Pero gusto ko lang magbasa. No? Sige lang po, Sabi ni Daddy. Julius Dagami, be careful then how you live, not as unwise, making the most opportunity because the days are evil. Because even the very elect could be deceived. Let us be ready to His second coming. Yes, totoo po yan. Praise God. Napakaganda po ng inyong comment ngayong gabi po para po kay Kuya Julius. Sabi ni Pastor J.C. Gasmentaton, kitang-kita na ang mga signs ng muling pagbabalik ng Panginoon. We need to be wise and sensitive sa will ni Lord. Tama, no? Yes. Huwag kung saan-saan maging sensitibo. Maging Yeah. sensitibo sa kalooban ng Panginoon para wag tayo mapahama. Yes, sabi naman po ni Miji Rosales, magbalik loob sa Panginoon at magsisi, tanggapin si Jesus bilang Panginoon. Tama, Panginoon at tagapagligtas. Yes. So,
Kung meron pa po kayong gustong sabihin, ay i-message nyo lang po below at kami po ay magbabasa ng inyong mga gustong iparating. Daddy, let's be clear tonight po to everyone who's watching, first time, matagal man po kayo, o mga bago po, this is not just an information. Right. Our goal, Daddy's goal, and our goal po is each one of us to be transformed because we believe that's the power of the Word of God. Not just to inform us, but to transform us. As Bible says, ang sabi po ng salita ng Panginoon, people perish because lack of knowledge. But hearing this truth, po, wala na po tayong reason para hindi po tayo maghanda, mag-ayos at bumalik sa ating Panginoon because we hear the truth tonight. And that's why we are talking about the coming soon of our Lord Jesus Yes. Christ. Because we want everybody to prepare. Yeah. No, kung ikaw ay hindi pa nananampalataya sa Panginoon at hindi pa nagsisisi sa iyong kasalanan, much better for you to look unto God, Yes. believe in the Lord Jesus Christ, repent, and then accept Jesus as your personal Savior. And if you're a Christian, and you are playing as a Christian, kung That's ikaw ay right, totoo naglalaro yan, Daddy. sa iyong pananampalataya, Kristiyano, no? Pag nasa loob ng church, Kristiyano, pag nasa labas, Kristiyano, no? Wala na yung pagiging Kristiyano. Aba, ito po yung time para tayo po yung maging seryoso. Tandaan natin yung 10 virgins, yung that's 5 right. naghanda. No, talagang may langis at naglalagablab yung apo, yung sindi ng ilaw. And of course, oil is representing the Holy Spirit. Yes. And the fire is the burning fire of our passion, burning fire of our love unto God, burning fire of our dedication to the Lord. And yung 5, nagpa-banjing-banjing lang, no? Hindi pa Tulog-tulog. naman, matagal pa naman. And that's what we hear right now. No, sa iba, ay, baka hindi pa yan. Pag malapit na dumating si Lord, tsaka na lang ako magsiseryoso. How come? How come na biglang Dumating walang ang pasadin, ngayong oras na to, biglang nag-raptured? Ang tanong, kasama ka ba? I want to encourage you to be more serious in the second coming of Christ. Yes, kaya po again, we are here na para po tayo mas lalong magbantay. Kung mainit po tayo sa Panginoon, mas lalong mag-init sa Panginoon. Kung naglalamig, bumalik sa Panginoon at Right. mag-init sa ating Panginoon. At kung hindi man pa po natin kilala ang Panginoon, ito yung pagkakataon na tayo po ay lumapit sa Diyos, tanggapin siya bilang Diyos at tagapagligtas at pagsisihan at talikuran ang lahat ng ating mga kasalanan ngayong gabi. So ito po yung mga paghahanda, Daddy, no, bilang Kristiyano, ito yung dapat na ginagawa po nating lahat habang hinihintay po natin ang pagbabalik ng Panginoon. Unang-una sa lahat, sabi po dyan, ay nagbabantay. Keep watching. Matthew chapter 24 verse 42, it says, "Therefore keep watch because you do not know on what the day your Lord will come." Yes, at kagaya nga ng sinabi ko kanina sa mga binanggit kong salita ng Diyos, mapalad ang mga taong nananatiling gising sa kanyang muling pagbabalik. Totoo No, po. kaya nga ho, may gising kabataan. Trabaho po namin to manggising. Hindi lamang po sa mga kabataan, kundi sa lahat na kinakailangang gisingin. Gising! Jesus is coming soon. Yes, watching simply means tayo po'y alive, alert, tama po ba? Intense, yan po ang ibig sabihin na nagbabantay. Hindi basta-basta, tama po ba? So, ibig sabihin, nagbabasa po tayo, nananalangin po tayo, so that we are able to prepare sa muli pong pagbabalik ng ating Panginoon. Because no one can tell the right time, no one can tell the exact time kung kailan babalik ang Panginoon. Basta we have faith, naniniwala tayo at nananampalataya tayo ng Panginoong Jesucristo, ay dadagitin tayo at babalik sa muling at babalik po para sa atin, I mean. For sure, mangyayari ang mga bagay na yon sapagkat ito ay sinabi ng banal na kasulatan na tayo ay iraraptured ng Panginoon. Dadagitin ang lahat ng mga mananampalataya. So, ang kasunod ay bold to share the gospel. Yes. No, yung nagbabahagi ng salita ng Diyos ng kaligtasan. And the good and Matthew 24 verse 14 says, "And the good news about the kingdom will be preached throughout the whole world, so that all nations will hear it, and then the end
will come. Yes. Alam mo, isang magandang maunawaan natin, no? That the word of the Lord is freely preached already. Yeah, totoo po. No? Kasi, bagamat yung iba, walang TV, may cellphone naman. And when you open your Facebook, there's a lot of Christian preaching the Word of God, telling the things about God for the preparation. Kaya, hindi na natin masasabing hindi natin maririnig ang That's Word right, of God. totoo po yan. Amen po that. Amen for that, Daddy. No? At kung gusto po natin bumilis ang pagbabalik ng ating Panginoon, let us share the gospel, the Word of God sa ating pong mga mahal sa buhay at maging sa sangkatauhan. Let us share the gospel of the living God. Yun nga yung sinasabi, no? Gusto natin mapabilis, bilisan din natin ang pag-share. pag-evangelize. Totoo. Amen po ba? Bilisan din natin ang pagbabahagi ng salita ng Diyos kasi ayaw na natin matagalan pa, no? Sobrang hirap na sa sitwasyon natin ngayon. Eto nga sitwasyon natin ngayon, parang hindi na tayo babalik sa normal talaga. That's right. No, wala pa nga, meron na naman another variant is coming. So, for us to para mapabilis ang pagbabalik ng Panginoon, bilisan din natin ang pag-evangelize. Yes, ang ganda po na sinabi ni Marion Legaspi. Sabi po niya, huwag mahiyang ibahagi ang salita ng Diyos. Totoo po yan. Hindi na po panahon ngayon ng magiging mahiyain to share the gospel of the living God. Just keep sharing the word of the living God and all means, ibahagi po natin ang salita ng ating Panginoon. Pangatlo po, na paghahanda po natin, 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, it says, "And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto coming of our Lord Jesus Christ." So yung pangatlo po, sikapin po natin na tayo po'y walang kapintasan at kasalanan. Amen po ba? Alam ko po sa pamamagitan ito ng ating Panginoong Kristo. Again, we are not perfect. We are justified by the Lord Jesus Christ, and through the righteousness of Jesus Christ, pipilitin po natin. At hindi lamang pipilitin, kung hindi gagawin po natin na sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kung natatalisod, tayo kagad balik sa ating Diyos na buhay, sumunod sa ating Panginoon sa kalooban ng ating Diyos na Basta ang buhay. sinasabi ng salita ng Diyos ay pagsikapan natin Yes, totoo. na mamuhay ng ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan, mamuhay na may kabanalan, mamuhay na may katwiran. Kasi kung lalakad tayo na kagaya rin ng mga hindi mananampalataya, ano naman kaibahan That's natin? right, totoo po No, yan. wala naman pala tayong kaibahan. Bakit anong kaibahan natin kung ikaw ay dating nagiinom, tapos nagiinom ka pa rin. Ikaw ay dating naninigarilyo ka pa rin. Ikaw ay dating babaero, nagiging babaero ka pa rin. Anong kaibahan natin? Ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, ikaw ay magiging bagong nilalang pag tinanggap mo ang ating Panginoong Jesucristo. Huwag ho natin gamitin ang grasya ng Diyos para tayo okay lang na magkasala. That's right. Sa ang grasya ho ng Diyos ay nagdadala sa atin para tayo ay itulak sa pamumuhay sa kabanalan at katwiran. Yes, amen. Pang-apat po, Daddy. Pang-apat, all out sa paglilingkod. Yes. No to lukewarm. Ibig sabihin, bigay todo. That's right. Inaayos yung buhay, hindi lulubog lilitaw at paisi-isi sa pagiging Kristyano. Because Revelation chapter 3 verse 16 says, "So because you are lukewarm and neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth." No? Yung palang hindi mainit, hindi malamig, Sinusuka. maligamgam, isusuka. That's right. Isusuka pa rin, no? So kaya nga ho, dito natin makikita na hindi ho talaga pwede yung mga okay lang Sala yan. sa init. Okay lang yan na ikaw ay magkasala. Okay lang yan na ikaw ay ganito. Kasi pag ikaw ay mainit sa Panginoon, hindi pwedeng hindi ka mamuhay sa katwiran. Hindi pwedeng hindi ka mamuhay sa tama. Ito pa nakakalungkot, may mga tao ang galing-galing mag-judge. Ang galing-galing magsalita ng pangit sa iba,
pero hindi nakikita yung kanilang sariling pamumuhay. Yes. Mga kapatid, hindi na ho ito yung time na tayo'y maghatulan sa bawat isa. Anyways, ang salvation ho is individual. Yung pagharap natin sa Panginoon. Basta ang alam natin, by their fruits, you shall know them. Kahit pa sabihin mong ikaw ang nasa katotohanan, kung hindi ka naman namumuhay sa tama, kung ikaw naman ay lulubog lilitaw, kung ikaw naman ay mainit at malamig, kung ikaw naman ay ang mga ginagawa mo hindi nakakalugod sa Panginoon, I'm sorry, isusuka ka pa rin. Yes, and nakikita nyo po yung stand po natin. We're standing on the truth. Red is red, white is white. We still believe that sin, when we call it sin, is still a sin. We believe in holiness, we believe na yung holiness ay kailangan pa rin po. Kasi yung susunod po is being a powerful Christians. Sa paghahanda po natin, dapat po tayo ay powerful. As sabi rin po ng Corinthians chapter 4 verse 20, that the kingdom of God is not a matter of talk, but it is power. 2 Timothy 1:7, it says, God has not given us the spirit of fear, but of power, of love, and a sound mind. Acts 1:8, it says po, sabi doon, you shall receive power when the Holy Ghost come upon you, and you shall be a witness unto me, both in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Simple as this, it is the Holy Spirit Himself are the real difference maker sa buhay po natin. We can say, Kristiyano tayo, but without the Holy Spirit, all of those things are just religious. Yes, because in the last days, sabi ng Panginoon, He will pour out His Spirit upon all flesh. Lagi ko nga sinasabi sa pangangaral ko ng salita ng Diyos, these last days is the most exciting days. This is the most exciting days because the Holy Spirit will gonna pour out by God in all men, in all people, bata, matanda, kabataan, may ngipin o wala, basta bukas ang puso, handang tanggapin ang kapangyarihan ng Diyos, ibubuhos ng Diyos ang kapangyarihan niya at makikita ang signs, wonders, and miracles. I'm excited. Alam niyo ho, this time of last days, there are a lot of bad and sad things that happen. But most of all, there is a mighty move of the supernatural power of the Holy Spirit. And we are in the exciting days in this last day. Yes, praise God. Yan po ang patunay na even ang pandemic, any situation that we have, even sicknesses po, name every sicknesses, hindi pwedeng tumulad at kumumpara sa kapangyarihang tinanggap natin sa banal na Espiritu. We are powerful Christian for the glory of the living God through the Spirit of the Lord. Yes. Next, be faithful. Manatili kang tapat. Sabi naman, Matthew 24 verse 13, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. We need to be faithful. Revelation chapter 3 verse 11, I am coming soon. Hold fast what you have so that no one may seize your crown. No? Yes. Kaya panghawakan natin at mamuhay tayo na may kabanalan at may kaayusan. Yes, be faithful lang po, tuloy-tuloy lang po because I believe sa pagbabalik natin sa Panginoon, Hebrews 6:10, it says, God is not unjust, He is faithful. The whatever things na ginawa po natin at ginagawa natin sa Panginoon, hindi niya po ito kinakalimutan. Sa paghahanda po natin, kung ang bawat church, ang bawat isa ay naghahanda, ang Panginoon po natin handang-handa na tayo po'y katagpuin at makasama niya for the glory of the living God. Kaya ito na yung pinakainihintay po natin. Kaya manggigising na naman po tayo. And are you ready to awaken those? Or baka naman kasama kayo sa matatamaan. Outs lang po. Or huwag kayong iilag. Kailangan tanggapin natin at magpagising po tayo. Kaya, watch this. We are now in the last days, at alam natin na malapit nang dumating ang ating Panginoong Jesus. And it's
our time para mag-disciple. Amen ba? Amen. Tama naman. Okay, let's go and make disciples. Let's go. O Ate Yang, ba't wala kang ginagawa? Bakit petiks ka? Di ba, hindi nga natin alam kung kailan at kung anong oras ang pagdating ng ating Panginoon. Tsaka, okay na ba yung lipstick ko? Kapatid, hindi man natin alam ang oras ng pagdating ng ating Panginoong Jesus, dapat pa rin tayo maging masigasig, mapagbantay at aktibo para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesus. Kaya, Wag ganon! Okay. Yan, Daddy. Sa napanood po nila, sa tingin ko maraming tinatamaan dito. Bakit? Kasi maraming ganito sa church. Tumagal-tagal na ang taon, pero hanggang ngayon, nakaupo pa rin. Actually, maraming Kristiyano sa loob ng church ang pumapasok lang sa church para mag-worship, pagkatapos, paglabas, wala na. No, Totoo. parang sinasabi lang nila, Lord, I'm present in the worship day, and then uwi. And they forgot to evangelize. Yes. They forgot to be a witness at sabihin na kinakailangan magbalik loob ang mga tao at kailangan magsisi ng kasalanan. Yes, we need to be participator po when it comes in the kingdom of the living God. Hindi lang po tayo nag-o-observe, bagkos kasama tayo at kasali po tayo sa pamilya ng ating Diyos na buhay. And we have the responsibility to share the gospel, to disciple, pray, and do whatever it is na pinapagawa po sa atin ng Diyos sa ating mga buhay. In short, hindi lamang tayo taga-upo. Nga. Hindi lang tayo nganga. Hindi lang tayo papasok sa church, sa taas ang kamay, papalakpak, lulundag, sasayaw, uupo, mag-i-amen, mag-hallelujah. Sa halip, gagawin din natin kung ano yung pinag-uutos ng Panginoon. Huwag pa petiks-petiks, huwag nakangangalang. Yes. Huwag ganon! Gisa! Ako ang daan. Amen. Ako ang katotohanan. Amen. Ako ang buhay na walang hanggan. Oh my God! Wow! Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ako at ang Ama ay iisa. Kaya kayong mga makakasalanan, magpapirma na kayo sa akin. Ako ang huling pipirma sa kaligtasan ninyo. Kapatid, sarili mo na ba ang iniidolo mo? Wag Ito ang hindi ko maunawaan, no? Bakit merong mga mananampalataya na nadadaya at naniniwala na may nagkiklaim kasi minsan, no? Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Nakalagay naman sa ano nila eh. Sa inbox nila, fuck you, T. Dito sa ating bansa, di ba? Meron pang ang
lumalabas sa kanyang Facebook account na siya ang huling pipirma. Katakyot yun, ha? Yes. Siya ang pipirma para tayo'y maligtas. May pirmahan pa pala, no? Pero wala yata ako nabasang pirmahan sa Bible, no? Sabi ng Bible kasi, manampalataya ka, magsisi ka ng kasalanan at manampalataya at magbalik loob sa Diyos. That's right. At ikaw ay maliligtas. So, mga kapatid, lagi po nating tatandaan that we need to be wise. Read the Bible, huwag ka yung tumpik-tumpik. Yes. Kasi pag kulang kayo sa salita ng Diyos, diyan kayo madadaya. So, huwag magpapadala po sa mga magagandang pananalita, parang matalinong pananalita, clever sounding preaching, huwag po tayo magpadala doon. Let us seek, as Bible says, sabi po ng John 5:39, study the scripture. Hayaan po natin na yung katotohanan ang maglantad po ng dapat nating malaman. Huwag po tayong magpadaya sa mga maling katuruan at mga maling propeta. Tama po ba, Daddy? Right. Kinakailangan nating tayuan kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos at huwag makikinig sa mga taong nangangaral ng maling gospel. Yes. Siguro, Daddy, paalala na rin po ito sa lahat na nagtuturo kasi, Daddy, nung bago pa po kami, yan yung lagi mo pong sinasabi sa amin, no? Kaya kailangan talaga ng first may merong mentor para mag-check and balance ng doctrine na pinag-aaralan din po natin. Right. To everyone who is deciding to be a pastor or to be a leader sa pagtuturo po, kailangan meron pong nag-check sa atin. Kasi one, na nagiging bakit tayo nadadaya, kasi yung pang sarili lang natin. Oo. Dapat hindi tayo ganon, Daddy, no? Yung sariling pananaw, sariling thought, yung sariling katalinuhan na lang natin yung umiira. Pag walang fathering, Yes. kasi walang nag-guide, walang, ayun nga, sinabi mo, nag-check and balance, ano yun, nagsasabi, mukhang may problema ka dyan sa katuruan mong yan. Kasi wala siyang fathering, walang, sarili niya lang masusunod kung ano yung gusto niyang sabihin, talagang sasabihin niya, no? At ang nakakalungkot, sabi nga ng Bible, pag bulag ang nag-aakay, bulag din ang inaakay. That's right. No? So, ganun talaga yun eh. Kaya nga maging matalino tayo in these last days. Kahit gaano pa yung kagaling magsalita, kahit para pa yung Diyos na bumaba mula sa langit, kahit sabi nga ni Pablo, di ba, kahit pa anghel True. na ang magsalita. Magsasabi. At kung ito ay hindi purong-purong salita ng Diyos, huwag nating paniwalaan. So anything that against the Word of God, against or what God is telling unto us, don't believe. Kaya, Huwag ganon! Mga kapatid, kung mapapansin natin, nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Na pangyayari na ang mga nakasaad sa Biblia. Sunod-sunod ang pagputok ng mga bulkan, malalakas na lindol sa iba't ibang bahagi ng bansa. Rapture? Kasama kaya ako sa magdadagit dun? Paano kung di pa pala talaga ako ligtas? Tapos, mamimili lang yung Diyos sa kukuhain. Paano kaya kung hindi ako makapasa sa qualification ng rapture? Oh, kagaya ka rin ba ni Leslie? Na matagal ng Kristiyano, pero hindi pa tiyak kung ligtas na o hindi pa? Kapatid, check yourself. Dapat, huwag ganon. okay, tandaan natin. Ito, no? Tandaan natin ang pananampalataya na may doubt. Ano, merong pag-aalinlangan. Ang sabi ng Bible ay hindi makakatanggap. Sabi po ni James. So, kaya nga, tayo may katuruan tayo, di ba, sa level of faith, assurance of salvation. Kailangan maunawaan ng isang tumanggap kay Kristo na siya ay merong katiyakan ng kaligtasan. Mahalaga yon. Mahalagang mahalaga na maunawaan ng mananampalataya yung katuruan ng katiyakan ng ating kaligtasan. Yes, totoo po yan. I think, Daddy, maraming ganito sa loob ng church. Kahit ang tagal na nilang nag-church, tumatagal na pero there's still a doubt in their lives. It is all because
they don't allow their faith to grow in the Lord, most especially in the relationship to God. Kaya minsan pumapasok yung doubt. Again, it's the Word of the living God that will makes our faith grow so that magiging strong po yung pananampalataya natin at paniwalaan natin ano man ang mga sinasabi ng salita ng Diyos. As John 14:1, it says, sabi doon, let not your heart be troubled, believe in me, also believe in Jesus. Yun po yung sinabi ng Panginoon. Sabi niya doon sa verse 2, I have prepared a mansion for you. It simply means, kapag lumalago ka sa pananampalataya, maniniwala ka, nakasama ka ng Diyos sa kaharian niya. Oo, nung sabihin yon, and verse 6, sinabi, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Jesus. So, to be able for us to be saved, Jesus. Is the to real be way. able for us to be raptured, believe in the Lord Jesus Christ. Yes. Repent and believe in the Lord Jesus Christ. Yes, kaya wag po tayong mag-doubt. Wag ganon! Guys, sa Friday pala, ano ulit tayo? Follow up. Sila Mariela pala, di ba sa block niyo yun? Pa-follow up na lang din. Kaya lang kuya, lagi naman namin pinapalo up yan, kaya lang hindi naman nasama. Gagala, sagaling ko lang. Naglalamang pa rin ata sa dahil nakatsagilan siya nung nag-practice tayo dati. Pero pagbalat mo ba? Oh, pataya, Lord. Nandyan po si Mariela. Teka lang po, nasa loob po. Pwede pa tawa. Teka lang po, nakusip ko lang po. Nasa loob po. Pataya. Lord, sige, patayan, Lord. Papay. Tapos, talo na naman. Tara po, sunod po kayo. Nandiyan po. Ate, tawag ka ng ka-church mo. Sige po, alis na ka. Sige, antayin na lang namin dito. Uy, Ate Mariela, kamusta ka na? Ayos lang. Ang tagal mo nang di na-attend, namimiss ka na namin eh. Kasi ano yan, dami kong ginagawa. Dapat inuuna natin ang gawain ng Panginoon. Attend ka ulit. Tignan ko. Agahan mo na lang yung pagtulog mo mamaya para maka-attend ka bukas. Sige, try ko. Miss, ano ganun-ganun na lang yun? Di na ako babalik dun, no? Hindi kalooban ng ating Diyos na tayo ay may pride sa ating mga puso. Tayo ay matutong magpakumbaba at tumanggap ng pagtatama. Yan sa gayon, mas maging mabuha ang ating buhay bilang Kristiyano. Kaya, Wag mag-pride! Ayan, praise the Lord. Daddy, no, maraming ganito ngayon. Yung iba nanonood. Yung iba, Daddy, di ba ito yung pinakamasaya? Yung iba kakatanggap pa lang, born again, backslider na agad. Yung iba kasi, di ba, Daddy, no, ipina-follow up na, may face-to-face na ayaw. Pa-watch-watch na lang talaga. Yan yung mga, no, hindi po ito masama, pero again, if we really want to be with the Lord, sa rapture pa pagbabalik ng Panginoon, kailangan po nating tayuan yung mga dapat po nating tayuan. So, pag tayo po'y pinalo at may pagkakataon, opportunity na binigay sa atin ulit ng Panginoon, let's return. Go back. Yun lang naman po yung hinihiling ng Panginoon. Katulad ng prodigal son, when the prodigal son returned to the father, bukang kamay pang tinanggap ng father yung prodigal son. Same with our Father and same with our God. He never turned his back. He never turned away to those broken people na bumabalik sa Kanya na tulad po nating lahat. Isa lang ang alam ko dyan sa salita ng Panginoon, no? Ang sa Diyos ay sa Diyos. Yes. At kapag ka ikaw ay para sa Panginoon, sa huling panahon, babalik at babalik ka sa ating Panginoon. Kahit gaano pa katigas ang iyong puso, pride, o ano pa mang nararamdaman mo kung bakit hindi ka makabalik-balik sa church. Naniniwala ako kapag ka sa Diyos ka, whether you like it or not, babalik ka sa Panginoon. Yes. Mahihipo ng Diyos ang puso mo at ikaw ay ganap na magbabalik loob sa Diyos. Bakit? Sa Diyos ka nga eh. That's at kung sa right. Diyos ka, lahat ng bagay na makahahadlang sa iyong muling pagbabalik loob sa Panginoon ay wawahiin mo, wawahiin ng Panginoon upang ikaw ay makapagbalik loob. Kaya ikaw na nanonood, ikaw na nakikinig ng mga sinasabi namin,
Ikaw ba'y kinakausap ng Panginoon? Ang tagal mo nang dapat bumalik ka na sa church, dapat magbalik loob ka na sa Panginoon, pero nananatili ka pa rin na parang nahihiya, nagmamatigas. Nako, huwag ganon, sapagkat ito na ang huling panahon at kailangan na nating magbalik loob sa Diyos. Kaya nga, wag nga. Gumawa ka. Gising! Alright, praise the Lord. Napakabunga po, dami po nating natutunan ngayong gabi. Again, our goal is not just to inform every one of us, but to be transformed through the Word of the living God. Naniniwala po ako, marami sa atin lahat gustong pumuntang langit. Daddy, tama po ba? Lahat gustong pumuntang langit. But I believe, if you really want to live in heaven, kailangan dito pa lang po sa lupa, practicein na po natin yan. So it's time for us to return, kagaya po ng shinare ko kanina, yung prodigal son, just one step away. No, one step away lang po, decision away. Yung mag-turn ka ulit sa ating Panginoon, bumalik, repent, believe, and confess your sins unto the Lord. He is very willing na tanggapin niya tayo muli at maging handa tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Yun lang po. Isang simpleng salita ng Diyos ang akin lamang ko pong gustong bitawan sa inyo. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isang bagong nilalang. Lahat ng bagay ay lumipas na. Lahat ay pawang bago na. Kaya kung sinasabi po natin na tayo isang Kristiyano, lahat na mga pinagsisihan natin, tinalikuran natin kasalanan, ay hindi na makikita sa atin sapagkat tayo ay mamumuhay na sa isang bagong buhay. Yes. Meaning, tayo ay magiging totoong Kristiyano. Ano yon? Kaya nga sinabing Kristiyano, nakikita na si Kristo sa buhay natin. Huwag po tayong mag-Kristyanuhan lang. Kasi baka ang tanggapin natin ay ligtas-ligtasan lang. No po? So isang mahalagang paalala po yan. Maging totoong Kristiyano po tayo upang tayo ay totoong makatanggap ng ating kaligtasan. Tayo po'y sumandaling manalangin. Minamahal namin Diyos, Ama makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Alam po namin na ikaw ay muling babalik sapagkat sinabi mo yan sa iyong salita. Kaya ang dalangin po namin, Panginoon, sino mang mga tao ngayon na wala pang ganap na relasyon sa iyo, na nakakapanood ng programang ito, dalangin ko, O Diyos, na hipuin mo sila. Yes. At ganap po, na baguhin mo ang kanilang buhay. Sila din ay manampalataya sa iyo. Sila din ay magsisi ng kasalanan nila at isuko nila ang kanilang buong buhay at tanggapin kanila bilang Panginoon at tagapagligtas. At ganoon din naman po, Panginoon, sa mga mananampalataya na hindi nagiging totoong Kristiyano, naging Kristyanuhan lang. Hindi namumuhay ayon sa pagiging Kristiyano. Panginoon, dalangin ko, O Diyos, ngayong gabing ito, hipuin mo sila at gawin mo silang isang ganap at totoong Kristiyano sa iyong harapan at sa harapan ng mga tao. At alam po namin, Panginoon, ikaw ay muling babalik at ang iyong kukuhanin ay yung mga totoong mananampalataya na nampalataya, nagsisi ng kasalanan at tinanggap ka bilang Panginoon at tagapagligtas. Pagpalain mo po ang bawat buhay ng bawat isa. We declare blessing right now in Jesus' name. Amen and amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Alam ko po ang bawat isa ay napagpala ngayong gabi. And if you are blessed, continue to like, share ito pong page po natin at episode pong ito so that marami pa pong maaabot ng mensahe pong ito because napakalaking tulong po ng any comment, any reaction, any share po dahil ito yung nag-move sa algorithm po ng Facebook po natin. Just keep sharing, sending stars at gawin po natin ang lahat kasi lahat po na ma-share po ito para maabot pa po ang lahat ng mga kapatid natin at mga mahal natin sa buhay. You can still share this kung meron po kayo mga hindi pa nakakapanood, lalo na yung mga taong hindi pa handa at hindi pa naghahanda. Ibahagi nyo po, share nyo po sa kanila para sila rin ay magsanda. O yan, tunog ng paghahanda. Kailangan natin, sinasadya po yan. Kailangan yung marinig ang tunog na yan. Ito ay nagsisilbing tunog ng paghahanda. Muling pagbabalik. Kasi babalik ang Panginoon. So, tuloy-tuloy lamang po ang pag-share
ng ating mga programa Yes. ito. And again, Daddy, if you are blessed to this ministry, we open up pa rin po ang pagbibigay through our GCash account, bank account, and even sending the stars. Again, we are moving and doing because this is last days. Alam po natin, naniniwala po tayo, kayang i-provide ng Panginoon ang lahat ng pangangailangan natin for the Center of Gising Kabataan, para po ito sa lahat, so that we are able na magkaroon po ng 24/7 praise and worship, Word of God teaching, lahat po ng malilikom pong budget po o yung mga offering po, doon po yan mapupunta. Ito po'y magiging malaking tulong sa katawan po ni Kristo. And if you are blessed, continue to bless this ministry for the glory of the living God. Tandaan po natin, tuwing Martes, alas 7 ng gabi, kami po ang lagi nyo makakasama. Kaming mag-ama ang lagi nyo makakasama. Ako po si Pastor Basilio Val Febrer. At Kuya Aris. Ang lagi nyo makakasama dito lang sa Gising Kabataan Live! Kabataan na tayo'y magbago na. Bigay ng Diyos sa buhay ay huwag na sayangin pa. Limutin ng droga, lasugan, sigarilyo, pagkat di na mabubuhay.